Hi guys, Engineer Miller here. I've been teaching civil engineering subjects in the Review Center in Manila for 5 years, and now I want to share to you all the knowledge that I have accumulated in the past and share it to you. No? So in this edition. So I hope you like my videos and I hope my videos are helping you. Maraming salamat and watch. Welcome na naman sa bagong edisyon ng ating pag-aaral sa Engineering Econ. Shoutout muna tayo kay Engineer Nico Naval, kay Engineer Mabel Lustre, at kay Engineer Eunice Blessing Tanyo. Hello sa inyong lahat at sa lahat ng inyong mga palaging sumusubaybay sa aking mga videos. Maraming salamat po. Lalo na sa aking wife na super supportive sa lahat. Love you. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang patungkol sa arithmetic gradient. Ang arithmetic gradient is a cash flow series that either increases or decreases by a constant amount. Ito yung mga bayarin na lumalaki or lumiliit at a constant amount. Okay? So, ito yung itsura ng bayad niyan, kung paanong itsura ng paglaki niyan. Let's say this is our cash flow diagram. Now, pagdating sa gradient, ang gradient ay palaging nag-uumpisa sa period 1 at ito palagi ay nag-uumpisa ng 0. Okay? Palagi nyo itong tatandaan. Nag-uumpisa ng period 1 at ang umpisa niya ay 0. So sa period 1, 0. Pagdating ng second year or second period, dito na magpuumpisang magkakaroon ng G. Okay? Or yung G dyan would be gradient. So that pagdating ng third year, yung bayad na G, lalaki na naman siya at ang increase niya ay another G. So, dating G, lumaki ng isa pang G, kaya naging 2G. Okay? So, lumalaki siya at a constant amount at ang constant amount ay tinatawag nating G or gradient amount. So that pagdating ng fourth year, yung dalawang G doon sa third year, madadagdagan na naman ng isang G, kaya magiging 3G. And so on hanggang n-1 magiging n-2G yung value ng amount ng babayaran doon, at pagdating ng n, period n, n-1 G na yung babayaran natin. Now, naging n-1 kasi nga nag-umpisa tayong magkaroon ng unang G doon sa second year kasi doon sa first year ay 0. So that pag kinuha natin lahat ng future value ng lahat ng ito, yung future ng lahat ng gradient na yan, ito yung gagamitin nating formula. Future of gradient is gradient over I times 1 plus I raised to n-1 over I minus n. Okay? So yan yung formula ang gagamitin natin for future amount of arithmetic gradient. Now, yung G doon would mean the gradient or the increasing value. Yung N would mean the number of periods, katulad lang ng mga dati. Yung I would mean the effective interest. And yung F would be the future amount. Okay, let's try to apply this formula and this principle para dito sa problem na to. A second-hand motorcycle can be purchased by 5 end-of-month payments. The first payment would be 5,000 pesos and would increase by 500 every payment. Should a buyer opt to pay it at once rather than by installments, how much would it cost him if money is worth 6% compounded quarterly? Okay. Dito, meron tayong second-hand na motor na babayaran natin by 5 end-of-month payment. If end-of-month payments, lumalaki yung bayad, 5,000 nadagdagan. Okay? So, ganito yung itsura ng cash flow diagram. Okay. Nung unang year, babayaran natin is 5,000. Nung pangalawang month pala, no? Nung pangalawang month, magbabayad tayo, lalaki si 5,000, magiging ladagdagan ng 500, so 5,500. Again, madadagdagan ng isa pang 500, so sa third month, 6,000.
Madadagdagan na naman and so on hanggang maging 7,000 na siya sa 5th month. So lumalaki yung bayad every month ng 500 pesos. Ang tanong dyan is, what if yung bibili daw, imbes na ganyan yung mode of payment, lumalaki na ganyan, what if bayaran na lang niya ng minsanan at once? Okay? So, magkano daw yung ibabayad niya kung isang beses na lang siyang magbabayad? Yun yung hinahanap. So, dahil isang beses lang, ilalagay natin yun dun sa 0. Ilalagay ko dun sa taas. Okay? Let's say M. Meaning motor or presyo ng motor. Okay? Kahit anong gusto nyong ilagay dyan, pwede. Now, itong gradient sa baba, kung papansin niyo, mahirap isolve yan. Hindi natin pwedeng isolve yan ng ganyan lang. So, ang pinaka-the best na ginagawa natin sa cash flow diagram, ginagawa natin na hinahati natin siya, ginagawa natin siyang dalawang payment, yung baba, lalagyan natin dyan ng hati. So that, ganito na magiging itsura niya. Imbes na lumalaki, gawin natin, di ba, doon sa unang year, 5,000. Doon sa pangalawang year, i-maintain natin si 5,000 at maglagay na lang tayo, ilagay na lang natin yung dinagdag na 500. Ganon din sa third year, i-maintain natin si 5,000 at idagdag na hiwalay natin yung dinagdag natin na 1,000 na dalawang 500 and so on. Okay, so i-maintain natin yung unang presyo na 5,000, yung unang bayad. Okay, i-maintain natin. And then yung mga dinadagdag per period, ihiwalay natin. Notice kung ano nang magiging itsura niya, no? Siyempre, yung blue na tig for 5,000, pare-parehong bayarin yon na pare-parehong interval. So, yung blue na yan, yung tig for 5,000 is annuity. Yung red ay lumalaking bayarin. Doon sa first year, 0, naging 500, naging 1,000 or dalawang 500, naging 1,500 or tatlong 500, tapos naging 2,000 or apat na 500. So, yung red is gradient. Yung M, of course, is single payment. So, by this, masosolve na natin siya. Kunin natin cash flow diagram na yan. Okay? Now, palaging ginagawa natin, maliban na lang dun sa perpetuity, nilalagay natin lahat sa future yung mga value. Umpisahan na natin sa taas. Si M, single payment, ilalagay natin sa future. So, may future si M. Yung mga 5,000, dahil annuity yan, may future si 5K. Yung mga 500 na gradient, may future yung 500 na gradient. So, yan yung ating cash flow diagram. Now, note also na yung period na pinag-uusapan natin is every month. Okay? So, ang period N will be 5 months. At lahat sila tig 5 months kasi tiglilima nga naman sila. Ang problema natin this time, yung interest. Sabi ko palagi sa inyo, pag yung mode of payment ay monthly, si N ay number of months. Kung si N ay number of months, dapat si I is monthly compounded monthly. Kanya lang ang binigay is 6% compounded quarterly. At sabi ko sa inyo dati, pag walang binanggit doon sa umpisa, ibig sabihin palagi nun ay yearly. So, ang ating interest is 6% yearly compounded quarterly. Kailangan ma-convert, gawin nating monthly compounded monthly. May binigay akong paraan ng paggawa nito dati doon sa aking isang video. Tignan niyo yung mga links sa baba doon sa ating mga past videos. Pinakamadaling gawin dito is gamitin ito. Okay, ganyan. Yan yung mag-shortcut nung process na yon. So, 1 plus I, dahil hindi yearly, gusto natin monthly yung makuha natin, 1 plus I raised to M. Okay? Is equal to 1 plus J over M raised to M. Now, yung 1 plus I raised to M, yun yung interest
per month. So, gagawin ko dito, 1 plus I raised to 12. Yun yung math. So that yung I na doon is the interest per month. Okay? Yung J na binigay sa atin is compounded quarterly. So, i-divide natin ng 4 kasi yung number of quarters per year is 4. Okay? So, from there, makukuha natin yung I. Sa mga mag-shift solve dyan, pwede nyo gawin ganito. Mas simple, no? Yung 12, i-divide nyo na, i-raise nyo yung whole equation ng 1 over 12. So that ang mangyayari ngayon dyan is magiging 4 over 12 yung power. And then si 1, ililipat natin dun sa kabila, kaya magiging minus. So, from there, ang lalabas na value ng I ay 0.004975. Or to simplify it, pwede na nating i-round ito at maging 0.5%. At ito na ay monthly compounded monthly. So makikita nyo dito, no, mas madali itong prosesong ito, ma-lesson ng isang step yung ating pag-solve ng effective interest. Kanya lang, mas maigi pa rin yung dahan-dahan kasi lalo na pag hindi pa tayo gaanong sanay, no? Baka malito tayo. So, by the way, this is a good way to shortcut it. Okay? Now, balik tayo dun sa ating cash flow diagram. Kung mapapansin ninyo sa taas, merong pataas na FM or future ni M, yung motor. At merong dalawang pababa, si future ni 5K at si future ni 500K. Now, itong si M ay isang beses lang binayad. So, isa siyang single payment. Yung 5,000 na yon na ginawa nating rectangle ay uniformly distributed. Pare-pareho yung amount, pare-pareho yung interval. So, ang tawag dyan ay annuity. Yung 500 na naging 1,000 or dalawang 500 at naging 1,500 or tatlong 500 and so on ay isang gradient na kung saan yung value ng gradient ay 500. So, from there, isimplify natin, pataas, minus pababa is equal to 0 or simply pataas is equal to pababa. So, si FM na pataas is equal to dun sa mga nasa baba is pababang dalawang 5K at saka 500 na future. Now, again, yung formula ng single payment ay P times 1 plus I raised to N. 5 yung N niya. Hindi ko nalagay na N para makita ninyo. Again, pag ang N ay monthly, dapat si I ay sumunod na monthly compounded monthly. So, lahat ng I dapat na ilalagay mo dito ay puro monthly compounded monthly. Okay? And then sabi ko nga si 5,000 ay annuity. So, ayan, formula ng annuity. At si 500 ay gradient. So, ayan yung formula natin. Formula ng gradient. So, ang gawin natin, palitan natin yung mga given. Ilagay natin dito at ang matitira na lang dyan ay yung M actually. So yung P dito is yun yung M sa taas. Okay? So again, sinimplify na natin 0.005. Mas maganda yung gawin nyo dun sa I na yon, yung 0.004975 na nasolve natin sa taas, i-store nyo para mas ma-accurate yung lalabas. Hindi naman actually malaki yung difference, pero para lang accurate, i-store nyo sa A, for example. Okay? Dito, ang ginawa ko, lagay ko na 0.005, pero yung sagot ko mamaya dyan ay yung sagot based dun sa naka-stored na sagot ng I. Okay? So, pinalitan na natin lahat ng I ng 0.005, yung N ng 5, lahat naman ay pare-pareho. And then yung gradient na 500, and then yung annuity na 5,000, ang natitira na lang ay si M. I-solve muna natin yung nasa kanan. M times 1.005 raised to 5 is equal to 30,274.94. I-divide natin both sides ng 1.005 raised to 5, ang lalabas na value ng M or presyo ng motor is 29,532.93 pesos. Okay? Meron pa tayong isa. Try natin. A small gold mine yielded an equivalent of 500,000 during its first year of operation.
460,000 pesos on its second year, and amounts decreasing by 40,000 every year. Knowing that the mine can only operate up to 4 years, what is its equivalent annual yield if I is 10%? Ang sabi dun sa problem, yung unang taon daw, nag-yield yung ating minahan ng 500,000. Okay? Nung pangalawang taon, nag-yield siya, ngunit lumiit ng 40,000, so naging 460K. Nung third year, lumiit ulit, naging minus 40,000, 420K na lang. And then nung fourth year, lumiit din, naging 380K na lang. So yung yield ng ating kumpanya ay lumiliit, no? Yung ating minahan, lumiliit siyang ganyan. Now, ang tanong sa atin, ano daw yung kaniyang equivalent annual yield? Ibig sabihin, ano yung mga pare-parehong yield niya, yung katumbas niyang amount na pare-pareho, equivalent annual yield. Pag equivalent, pare-parehas, annual, pare-parehong interval, ibig sabihin, ano yung katumbas niyang annuity? Kasi pare-parehong interval, pare-parehong payment. So this time, ilalagay ko sa taas, ito yung equivalent annual yield. Okay? Imbes na uniformly decreasing, ano yung uniform payment? So this is A, ayan, gawin kong A, annual yield. Okay? So itong taas ay pare-parehas. Ano daw yung equivalent annual yield? Now, this is a case of decreasing. Sabi ko sa inyo, yung gradient is either increasing or decreasing. The case here is decreasing. How do we deal with this? Well, pag decreasing, ito yung gagawin natin. Okay? Bubuuin natin ito. Itong rectangle. Okay? Bubuuin natin siya. Yan. And then, ima-minus natin itong triangle. Okay? Bubuuin natin ito. Ima-minus natin itong triangle. Yung triangle ay isang bayaring lumalaki. So ito ay case ng gradient, lumalaki. Ito actually ay magiging 40K, dalawang 40K na to, so 80K, and ito ay magiging 120K. So iyan yung gagawin natin. Bubuuin natin, then ima-minus natin si triangle. So it would look like this. So dapat maging ganito yung itsura niya. Okay? Yung taas, may-maintain natin na mga annuity. Yung baba, yung 500,000, gagawin nating rectangle to. So ito yung mga 500K. Ayan. Take for 500. Kaya lang, dahil ito may triangle dito, kailangan nating i-minus to. So, i-minus natin. Dahil minus, ito pababa, ima-minus natin, pataas naman para ma-minus. So, ito ay 40K, ito 80K, kasi lumalaki ng tig 40K, ito 120K. So, ito minus ito, yun yung katumbas nito. So, ganun yung ginagawa mo kapag yung gradient ay decreasing, no? Yan yung itsura niya. So, ngayon, ilagay natin ngayon lahat sa future. Okay? Sa future, lahat ng ating mga terms. Unahin na natin itong mga annuity, of course. Ayan. Ito rin, may future ng mga annuity. Okay? Ditong mga 500K na to. Siyempre, may future ang mga 500K. Teka, ayusin natin. Future. Yan. Future ng mga 500K. Okay? And then, may future yung ating mga gradient. So, ayan. Pataas siya. So, may future ang gradient. Okay? So,
Dahil ganun yung mangyayari, yung magiging ating equation na ngayon from that is future ni annuity is equal to future ni 500k minus yung future ng gradients. Okay? So, ganyan na yung itsura niya. No? From that, magiging ganito na siya. Now, notice na si A doon ay annuity. So, therefore, ito ay A times 1 plus. Yung interest natin ay 10. So, okay naman na siya. Wala nang problema doon sa interest. Ilalagay ko na ng diretso. At ito ay 4 years. So, raised to 4 minus 1 over 0.10 is equal to, itong 500, again, annuity, so 500,000 times 1 plus I, yung I is 10%, 0.10, okay, raised to 4 minus 1 over 0.10, okay? Itong baba ay gradient. So, dahil gradient minus gradient formula is 40,000 over I, 0.10 times 1 plus 0.10, okay? Raised to 4 minus 1 over 0.10 minus n or minus 4. So from there, ano kaya ang magiging sagot? Okay? Anong sagot? Yung sagot is dito sa aking computation, 444,753.29. Okay? So, yan yung equivalent annual payment, annual yield. So, if you have questions, just leave a comment. Magbigay din kayo ng mga questions na mga nakita na encounter ninyo. Kung meron kayo na encounter na hindi nyo masagutan, let's solve, iplagay nyo lang, i-comment nyo lang sa baba para masagutan natin kung kaya natin. Okay? So, salamat sa panonood. Subscribe.